Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Magpahinga na kayo, Mama. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo na akong hintayin. May susi naman ako, sabi ni Cindy. Pasado 12:00 na siya nakakauwi sa apartment na tinutuluyan nila sa Estrella. 10:00 kasi ang closing ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya sa Makati bilang waitress, pero naglilinis pa sila kaya hating gabi na rin siyang nakakauwi. At walang palyang gabi-gabi siyang hinihintay ng kanyang inang si Lydia. Night, Mommy, paalam niya rito. Pumihit na siya patungo sa direksyon ng kwarto niya. Anak. Bakit, Mommy? Pumihit siya paharap dito. Saglit na nag-alinlangan ito. May notice na kasi tayo ng disconnection galing sa Meralco. Mapuputulan na tayo bukas kung hindi tayo makakabayad. Magkano ba iyon, Ma? Pilit niyang itinago ang kanyang panlulumo. Kasusweldo lang niya kanina, pero parang dumaan lang sa kanyang mga palad ang pera. Naibigay na niya rito kanina ang bayad sa upa nila sa apartment, pati na rin ang pambili ng pagkain para sa loob ng 2 linggo. Ang natira na lamang sa kanyang pitaka ay ang kanyang allowance. 1,100, anak. Inilabas niya sa wallet ang halagang sinabi nito. 200 na lang ang natirang laman yon. Diyos ko! Paano ko kaya pagkakasyahin ito hanggang sa susunod na sweldo? Pasensya ka na, anak. Hayaan mo't makakatulong din ako sa iyo sa mga gastusin dito. Nagtatanong ang mga matang tiningnan niya ito. Binabala kong mamasukan sa palengke. Nangangailangan daw ng tindera iyong may-ari ng isang pwesto roon. Sinabi kong, Mommy, alam niyong hindi kayo pwedeng mapagod, pigil niya sa sasabihin pa nito. Mahina na ang puso nito ayon sa espesyalista nito. Kaya nga mahigpit nang ipinagbabawal dito ang kahit na anong pisikal at emosyonal na pagkapagod. Malakas naman na ako, anak. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng hapo. Ma, matagal na rin kayong hindi nakakapagpa-check up sa cardiologist nyo. Mas mabuti na yung mag-ingat kayo. Gusto ko lang namang makatulong sa gastusin natin dito sa bahay, anak. Para kahit paano ay may magastos ka naman para sa sarili mo. Tingnan mo nga yung sapatos mo, humihingi na ng kapalit. Hindi ka makabili dahil lahat ng sweldo mo, ginagastos natin dito sa bahay. Hindi ako nagrereklamo. Pwede pa namang idikit ng rugby ang sapatos ko, sabi niya. Nakabuka na kasi ang swelas nyon. Mas makakatulong kayo kung dito lang kayo sa bahay. Magkakatrabaho na rin naman si Alas kaya kahit paano, may makakatulong na ako sa gastusin dito. Ang kapatid niyang sumunod sa kanya ang tinutukoy niya. Kagaya niya ay napilitan na ring huminto muna ito sa pag-aaral dahil hindi na talaga kaya ng budget nila. Sa 1 linggo raw ay magsisimula na itong magtrabaho bilang bagger sa isang supermarket. Nakakahiya na sa inyo, anak. Kung hindi nga lang naubos ang kabuhayan natin dahil sa pagsusugal ng daddy mo. Agad na pinutol niya ang paglilitan niya nito. Alam niyang magsisentimiento de asukal na naman ito dahil sa paghihirap nila. Dati silang mayaman. Maganda ang takbo ng negosyo nilang garments factory sa Montegamo, ang kabisera ng probinsya nila. For export ang mga produkto nila noon. Naembargo ng bangko ang bahay at lupa nila sa isang exclusive village sa Hunterial. Napilitan silang lisanin ang Hunterial at makipagsapalaran sa Maynila. Huminto na siya sa pag-aaral. Napilitan silang iwan ang nakasanayang pamumuhay dahil sa biglaang paghihirap nila. Lahat ng ari-arian nila ay ipinatalo na sa sugal ng daddy niya. Huli na nang malaman nila nalulong pala ito sa kasino. Nagising na lang sila isang umaga na wala na pala sa kanila ang lahat. Lumipat sila sa isang apartment na mas malaki pa ang sala grande ng dati nilang bahay. Wala na silang katulong kaya kailangan nilang matutuhan ang mga gawaing bahay. Kinailangan din niyang magtrabaho para may panggastos sila sa araw-araw. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ngayon, unti-unti na siyang nasasanay sa bago nilang pamumuhay. Pero paano nga ba masasanayan ang kahirapan kung dati ay namuhay sila ng marangya? Tama na yan, Mommy. Wala na po tayong magagawa para maibalik pa ang dati, sabi na lamang niya. Isa sa mga leksyong natutunan niya ay ang huwag nang manatili sa nakaraan.
Wala rin naman silang magagawa para maibalik ang dati nilang buhay. Ang mahalaga ay kung paano nila haharapin ang kasalukuyan at ang darating na bukas. Pareho silang napatingin sa pinto nang makarinig ng sunod-sunod na katok. Ako na po, kusang loob niyang alok. Binuksan niya ang pinto, ang kanyang daddy ang bumungad sa kanya. Katulad ng marangyang buhay na kanilang kinasanayan, hindi na rin niya makita ang dating anyo ni Fortunato Ambida. Dati, isa siya sa pinakarespetadong negosyante sa industriya ng pananamit. Ngayon ay pagod na pagod ang hitsura nito. Halatang ilang araw na itong walang tulog. Hindi niya alam kung kailan ito huling umuwi ng bahay. Nasanay na rin silang hindi ito regular na umuwi sa kanila. Alam nilang kung saan-saang pasugalan ito naglalagi. Nag-iwas ito ng mga mata at bahagya lang siyang tinanguan bago ito pumasok sa loob. Wala na rin ang sakit sa ganoong tila pambabaliwala nito sa kanila. Nasanay na siya roon. Napakarami na talagang nagbago sa buhay nila. Pati na ang relasyon nilang mag-ama ay ibang-iba na. Dati, malapit sila sa isa't isa. Palibhasa panganay siya sa magkakapatid kaya lumaki siyang malapit dito. Pero mula noong lumuwas sila sa Maynila at tumira sa apartment na iyon ay kibuindili siya nito tuwing magkikita sila. May pagkain ba? Tanong nito. Mayroon papa, sagot ng mommy niya. Matulog ka na, Cindy. Sige, mama, malamig na tugon niya. Mabigat ang mga paang pumasok na siya sa kwarto. Kahati niya roon ang bunsong kapatid niyang si Sharona. Tulog na ito. 16 na taong gulang pa lamang si Sharona. Siya na lang ang natitirang nag-aaral sa kanilang magkakapatid. Graduating na siya sa high school kaya hindi nila ito maaaring patigilin. Sa kanilang tatlo, siya ang pinakaapektado sa biglaang pagbabagong nangyari sa pamumuhay nila. Isa siyang spoiled brat noon, ang paboritong prinsesang alaga ng pamilya. Ngunit nang bumagsak ang kanilang kabuhayan, napilitan siyang talikuran ang lahat ng luho at ginhawa na nakasanayan niya. Nang lumipat sila sa Maynila, sa isang pampublikong paaralan nila siya ipinag-enroll. At alam niyang hirap pa rin si Sharona na makibagay at mag-adjust sa lahat ng ito, napabuntong hininga siya habang nagpapalit ng damit. Lahat sila ay nahihirapan pa rin hanggang ngayon. Pinuwersa lang niya ang sariling tanggapin ng maaga ang lahat. Hindi na niya pwedeng asahan ang daddy nila. Dahil kahit na naghirap na sila, hindi na nawala ang bisyo nitong pagsusugal. Mas lumala pa nga iyon dahil marami na itong libreng oras para mamalagi lang sa kasino. Hindi niya alam kung saan ito kumukuha ng ipinansusugal nito. Siguro ay may natira pa sa pera nito noon. Sino ang mag-aakala? Hindi naman ito nagsasabi sa kanila. Nahiga na siya sa kama. Pagod na pagod siya, kaya paglapat pa lang ng likod niya sa higaan ay nakatulog na siya agad. Wow! Ang gaganda naman ng mga yan, bulalas ni Ella. Isinusuot na nito ang uniforme nito. Kanino galing? Inilapag ni Cindy ang bitbit na flower arrangement sa bench. Nang mag-time in siya kanina sa gwardiya, ay iniabot nito sa kanya ang mga bulaklak na iyon. May nagpapabigay raw. Sanay na siya sa ganoon. Mula nang pumasok siya roon sa Zebus bilang waitress, ay hindi na niya mabilang kung ilang bulaklak, chocolates, at kung ano-ano pa ang natanggap niya. Kahit indecent proposals ay nakakatanggap din siya. Kinuha niya ang card na kalakip ng basket of flowers na iyon. Pero walang nakalagay na kahit ano roon. Blanco, sabi niya sa katrabaho. Wala nang bago roon. May mga taong sadyang mas pinipiling manatiling hindi nagpapakilala. Binuksan na niya ang locker niya. Nagsimula na rin siyang magpalit ng uniforme nila. Sana cash na lang ang ibinibigay ng sandamakmak na admirers mo, Cindy. Kung cash siguro, marami ka ng ipon. Natawa siya sa sinabi ni Ella. Biruan na nila iyon. Siyempre, hindi naman magandang tingnan kung tatanggap sila ng cash mula sa diners nila, pero sa totoo lang, sana hindi ito ganoon kalabag sa konsensya. Siya ang nanghihinayang sa mga ginagastos ng mga iyon sa flowers at kung ano-anong regalo na sa totoo lang ay hindi naman niya ma-appreciate. Mas nangingibabaw ang panghihinayang kaysa sa pasasalamat at pagpapahalaga niya. Pero kahit pa siguro pwedeng tumanggap ng cash ay hindi naman niya gagawin iyon. Nakakahiya na kung tatanggap siya ng cash galing sa mga customers nila, maliban na lang kung tip iyon. May outstanding policy ang Zebus tungkol sa natatanggap na tip ng lahat ng crew members. Inilalagay nila iyon sa isang malaking fishbowl sa may manager's office at sa gabi ay pinagbahagi-bahagian nilang lahat iyon.
Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit nagtityaga ka rito bilang waitress. Kung ako ang nabiyayaan ng ganyang ganda, abay nag-artista na ako. Sandamakmak na siguro ang anda ko. Puro ka anda. Hindi ako marunong umarte, no? Lalong hindi ko carry ang maghubad, kumanta, o sumayaw. Wala akong talent, Ella. Sa lahat ng mga katrabaho niya roon ay ito ang nakapalagayan niya ng loob ng husto. Kalog kasi ito. Parang wala itong kaproble-problema sa buhay gayong alam niyang kagaya niya, breadwinner din ito ng pamilya. Palaging walang pera siyan. Palaging kulang-kulang ang anda o muula, o kung ano paman ang tawag ni Ella doon. Sus, ang dami namang sikat na artista riyan na walang totoong talent. Ganda at katawan lang talaga ang puhunan, girl. Guna kaya? Mag-audition ka sa Pinoy Big Brother. Ang mga kagaya mo ang dahilan kaya nung ka na mag-showbiz ako. Pintasera ka eh. Kung talent din lang ang kulang, pwede ka namang mag-acting workshop. Ano ka ba? Mag-audition ka na kasi. Sasamahan kita sa day off natin. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Ikaw na lang kaya? Sasamahan kita sa day off natin. Sus, bakit ako? Ikaw ang may beauty. Ako, slight lang. Seryoso, Ella. Hindi talaga ako para maging aktres. Hindi yan nakaukit sa dugo ko. Napatunga nga ito sa kanya. Dati ka talagang mayaman, no? Ang galing mong mag-English eh. Para namang hindi ka rin marunong mag-English. Pero iba ang English mo, may accent pa. Tunog sosyal. Tunog mayaman. Dati na nitong sinasabi iyon. Iba raw ang pag-i-English niya, natural ang dating. Pero hindi niya magawang aminin dito na dati nga siyang mayaman. Ayaw na niyang maungkat pa sa workplace niya ang tungkol sa dating buhay niya. Kung maaari lang ay nakalimutan na niya ang nakaraan upang hindi na siya makadama ng pait. Ipinaalala na lang niya sa sariling huwag mag-English kapag si Ella ang kausap. Talaga lang may mga bagay na hindi niya basta maiwasan. At isa na roon ang pagsasalita ng English. Sa exclusive school na pinapasukan niya, English ang primary language na gamit. Pati sa bahay nila noon ay bihira silang magtagalog kapag nag-uusap. Ramdam niyang mataman pa rin siyang pinagmamasdan ni Ella, pero nagkunwari na lang siyang hindi ito napapansin. Kinuha uli niya ang flower arrangement at pilit na isinaksak iyon sa loob ng locker niya. Halika na, pasok na tayo, yaya niya kay Ella pagkatapos niyang magbihis. Ayaw mo ba talagang magkwento? Tanong nito. Wala akong ikukwento, tanggi niya. Nakakapagtampo ka naman. Lahat na lang tungkol sa buhay ko, nasabi ko na sayo. Ikaw, pangalan mo palang yata ang na-share mo sa akin. Napabuntong hininga siya. Nag-guilty siya sa sinabi nito dahil totoo iyon. Walang inilihim ito sa kanya tungkol sa buhay nito. At totoo rin namang basic lang ang na-share na niya rito tungkol sa kanyang sarili. Hindi kasi siya komportabling ibahagi ang istorya ng buhay niya. Hindi lang talaga ako pala kwento, sabi na lang niya. Kapag handa ka na at gusto mo nang i-share sa akin ang kwento ng buhay mo, huwag kang mahiyang magsabi. Tatandaan ko yan, Ate Charo. Mumisi siya. Sige na, halika na. Basta kapag handa ka nang magkwento ha. Nakikinig ako sa iyo. Kumindat pa ito. Sabay na silang nagtungo sa kainan ng Zebus. Tumulong sila sa pag-aayos ng mga mesa. 2 hanggang 10 ang kanilang shift, kaya siguradong pagod na naman sila dahil closing na naman sila. Bandang 3:00 ay nagsimulang dumami ang mga tao, kaya hindi na siya naistorbo ni Ella. Aba, sino na naman ito? Napatingin si Cindy sa babaeng nagsalita. Kinukuha niya ang order ng lalaking kasama nito sa mesa na iyon. Si Carlos Lee Evangelio. Ang pangalan niya ay Masamang Balita. Ganon din ang dalaga mismo. Magkasama sila sa iisang paaralan mula high school hanggang kolehiyo. Hindi sila malapit noon pero hindi rin sila magkaaway. Nang huling 2 taon ng pananatili niya sa eskwela ay doon nagsimulang maging masungit ito sa kanya. At hindi niya alam ang dahilan yon. Pinatitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Anong nangyari sa'yo, Cindy Ambida? Saglit siyang napatingin kay Ella na nagsisilbi ng pagkain sa katabing mesa. Tinanong siya ng mga mata nito. Kilalang kilala mo siya? Tanong ng lalaking kasama ni Carlos Lee. Siyempre. Siya si Cindy Ambida. Ang pinakasikat na babae sa paaralan. Bigla na lang siyang nawala noong huling taon namin sa kolehiyo.
Akala namin, lumipat na ang buong pamilya nila sa Amerika. Parang hindi niya ito pinapansin habang nagsasalita si Carlisle. Bumaling ito sa kanya pagkatapos. Napakaawa mo, nag-waitress ka lang pala dahil bumagsak ka. Nakatitig si Carlisle sa kanya ng mapanlait, halatang masaya ito sa nakikita sa kanya. Hindi man lang nagpaka-discreet ang talipandas. Kulang na lang ay maghihiyaw ito sa kaligayahan ng mga sandaling iyon. Malakas ang boses nito na parabang iniaanunsyo sa lahat ang takbo ng usapan nila. Maari ko po bang kunin ang inyong order, sir? Tanong niya sa kasama nito. Pero bago pa makasagot ang lalaki, humirit si Carlisle. Talaga, Cindy, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Pasensya na po, ma'am, pero hindi po kami pwedeng makipagkwentuhan sa mga customer, magalang niyang tugon. Ganun ba? Kahit bayaran ko pa ang buong araw mo rito sa restaurant. Tara na, gusto kong marinig kung ano ang nangyari sa iyo at sa pamilya mo. Carlisle, saway ng kasama nito sa paglilitan niya nito. Napatingin ito sa paligid. Marahil ay napansin din nitong nakatingin na sa kanila ang ibang customers. Pero tila walang balak na magpaawat si Carlisle. Bakit? Masama bang kumustahin ang isang dating kakilala? Gusto ko lang talaga malaman kung ano ang nangyari sa pamilya niya. Kung bakit naging yagit na siya ngayon. Napapalatak pa ito ng magpatuloy, kung titingnan ko, hindi ka na yung buhay prinsesa noon. Ngayon, yung mga maruruming trabaho na ang ginagawa mo, Cindy. Bumait ka na ba? Natutunan mo na ba ang pagiging mapagpakumbaba? Kumunot ang noo niya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Sinasabi ba nito na natutunan na niya ang pagiging mapagpakumbaba? Wala akong natatandaan na may pinagmataasan siya, kahit noong buhay pa silang nag-uusap. Minsan nga, medyo pasaway siya, pintasera kasi siya minsan, pero hindi siya kailanman mayabang sa mga tao na mas mababa ang kalagayan sa kanya. Sa katunayan, malambot ang puso niya lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Kahit noong maalwan pa ang buhay nila, hindi siya nagmataas. Lalo na siguro ngayong bagsak na bagsak ang kabuhayan nila. Siguro nga medyo masungit siya sa mga bruha na katulad ni Carlisle. Pero hindi naman niya masisisi si Carlisle, di ba? Pero sa totoo lang, bagay sa'yo ang uniforme ng waitress. Ang ganda mo sa suot mo yon, nakangiting sabi ni Carlisle. Pero syempre, hindi naman lahat bobo para hindi mapansin na binabastos siya nito ng todo. Doon ka na muna sa kusina, Cindy, sabi ni Ella sa kanya. Siguro hindi na ito nakatiis. Ninisya nito ang lalaking kasama ni Carlisle. Ako na ang mag-serve sa inyo, sir. Hindi kita gusto, tahasang sabi ni Carlisle. Gusto ko si Cindy ang mag-serve sa amin kaya umalis ka na. Sasagutin pa sana ito ni Ella pero inunahan na niya ang kaibigan. Ayaw rin naman niyang malagay sa alanganin ang trabaho nito nang dahil sa kanya. Ako na ang bahala rito, Ella. Sigurado ka, anito sa palabang tinig na sadyang ipinaririnig kay Carlisle. Tumango siya. Halatang napipilitan lang ito ng lumayo. Maari ko na po bang kunin ang inyong order, sir? Pork stick na may honey mustard at mango shake, please. Bumaling siya kay Carlisle. Ikaw, Hon? Tumitingin pa si Carlisle sa menu. Ilang minuto ang lumipas bago siya nagsalita. Sige, susubukan ko na rin yung in-order mo, Hon, sabi niya. Isinulat niya ang order sa slip para gawing dalawa ang order nila. Ibinalik niya ang slip sa kanyang apron nang muling magsalita si Carlisle. Pwede ko bang palitan ang isip ko? Tanong nito. Siyempre po, ma'am, sagot niya. Kasama sa training nila kung paano pakiharapan ang mga makukulit na customer. Isa si Carlisle sa mga ganoon. Sana lang hindi siya mawala ng pasensya rito. Susubukan ko yung special nyo, Zebus Pizza, at yung Frotty de Pasta, sabi ni Carlisle. Muli ay inilista niya iyon sa order slip. Ano po ang inumin ninyo, ma'am? Iced tea. Ay, wag na, gawing strawberry shake na lang. Mukhang nag-enjoy talaga ang babaeng to. Patalikod na sana siya nang tawagin siya nito. Opo, ma'am. Tanong niya. Papaltan ko ang order ko, Carlisle, sabad ng kasama nito. Baka sa mukha nito ang pagkahiya sa kanya. Bakit ba? Wala ba akong karapatang magbago ng isip? Malambing pang tanong nito sa nobyo, sabay baling sa kanya. Iyon ang trabaho mo, di ba? Hintayin ang order ko, kaya nga tinawag kang waitress. Tumango siya, pilit na ngumiti. Naiinis ka na ba sa akin? Umiling siya, ngiting-ngiti pa rin kahit gusto na niyang tusukin ng ballpen ang luwang mga mata nito.
Mukha kang Tarsier, Carlisle. Matronic pa ang porma. Akala mo naman kung sino. Lalo pa niyang tinamisan ang ngiti sa isiping iyon. Well, pagbigyan ang pride ng Chocolate Hills, the Tarsier. Laging tama ang customer, di ba? Habaan mo ang pasensya mo, Cindy. Pasensya. Paulit-ulit na ipinaalala niya iyon sa sarili. Wala namang mangyayari kung papatulan niya ang pang-aasar nito sa kanya. Mas kaya niyang tanggapin iyon kaysa mawalan siya ng trabaho. Ilang beses pang nagpapalit-palit ito ng order bago ito tuluyang nagsettle sa fettuccine at pizza overload. Sino ba ang bruhang iyon? Mukhang matindi ang galit sa'yo, tanong ni Ella kay Cindy nang salubungin siya nito nang pumunta siya sa counter para ibigay ang order slip ni na Carlisle at ng kasama nito. Dating classmate ko, sagot niya. Mataman siyang pinagmasdan nito. Mayaman ka nga dati. Sosing-sosi ang dating classmate mo eh. Ibig sabihin, ganoon ka rin bago ka pumasok na waitress dito. Bakit galit sa iyo? Nagkibit balikat siya. Malay ko sa Tarsier na yon. Baka kulang sa tulog dahil napuyat sa panghuli ng nocturnal insects. Ngumisi niya. Ngayon ka pa nagsasalita ha? Hay, kailan ba talaga ako matututo ng pagiging mapagpakumbaba? Reklamo niya sa sinabi ni Carlisle kanina. Parang si Ella, wala rin siyang alam. Hindi niya maintindihan kung bakit tila sobrang galit sa kanya ang dati niyang kaklase. Ano ba ang nagawa niya sa kanya? Maliban lang siguro sa pagiging mas maganda niya. Kahit pa ngayon na naghihirap na siya, ipaglalaban pa rin niya ang kagandahan niya kaysa sa Tarsier girl na iyon. Mukhang matrona. Luwa ang mata. Ingat ka roon. Mukhang hindi gagawa ng maganda ang bruhang iyon. Hindi naman siguro. Basta mag-ingat ka pa rin. Malditang maldita ang dating ng babaeng iyon. Mukhang hindi pa awat sa pamamahiya sa'yo, patuloy na babala ni Ella. Nang makitang may customer na dumating ay nagpaalam na rin ito sa kanya. Wala na siyang maisip na pwede pang gawin ni Carlisle pagkatapos siyang ipahiya nito kanina. Maraming customers pa ang pumasok. Mahihiya na sigurong gumawa pa ng panibagong eksena si Carlisle. Sana nga ganoon nga ang mangyari. Ayaw niyang may makaaway sa mga panahong iyon. Talagang mababa ang kanyang loob at hindi makakatulong kung may isang dating kakilala na lalo pang magpapakita sa kanya ng pagbagsak ng kalagayan ng kanyang pamilya. Sa susunod na kabanata, maaaring mas lumalim pa ang alitan sa pagitan ni Cindy at Carlisle, lalo na kung magpapatuloy ang pang-aalipusta nito. Posibleng may dumating na bagong karakter na magbibigay liwanag sa tunay na dahilan ng galit ni Carlisle kay Cindy. Kaya abangan natin,